Ito na po yung malambot natin na chiffon cake na niluluto po natin sa ating steamer na wala pong tubig or tinatawag na po natin itong dry steam. Pwedeng lutuin sa kawali at pwede din sa kaldero. Kaya tara, simulan na po natin. So dito sa ating hulmahan ay gagamit lang po ako ng 9 by 2 inches cake round pan at nilagyan ko lang po yan ng parchment paper. At itabi lang muna natin yan. Dito na po tayo sa ating cake batter. So dito meron po akong 5 piraso ng medium na egg yolk. At batihin lang po natin ito hanggang sa ito'y mag-pale yellow. At lagyan ko lang po ito ng half teaspoon ng iodized salt at 1 teaspoon ng vanilla extract. 1/3 cup ng white sugar at 1/3 cup evaporated milk. At iba talaga yung lambot ng ating chiffon kapag ito po yung ating gagamitin. Yung ECC chiffon cake oil. Maglagay po tayo dito ng 1/3 cup. Na kahit ilagay mo pa ito sa chiller yung ating chiffon ay mananatili pa rin yung kanyang lambot. Kaya subukan nyo din ito mga ga. At haluin muna natin ito, tunawin muna natin yung ating asin at asukal bago po tayo dito maglagay ng ating cake flour. At kailangan lang natin dito ng 1 in 1/2 cup na cake flour. Pag mga chiffon recipe po talaga yung gagawin natin, ay recommend po talaga natin yung cake flour yung gagamitin po natin. At haluin lang po natin yung ating mixture at ito lang kalapot yung ating mixture. Dito sa ating mixture ay nakalimutan ko po itong maglagay ng baking powder. Kayo mga ga ay pwede nalagyan nyo ng 2 teaspoon ng baking powder. At isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating merengue or meringue. At marami po ditong nagtanong sa ating hand mixer. Mura lang po ito mga ga at magaan gamitin. Netmigo brand po ito. At nasa online lang po ito. Mga 600 plus lang po ito. At meron din tayo ditong cute na hand mixer. Mura lang po ito ay nasa 159 pesos lang. At bago po natin batihin yung ating egg whites ay magpainit muna tayo ng ating kasirola. At ito lang po kahina po yung ating apoy. Bigyan nyo nga ako ng tig-pipiso mga ga. Bili po ako ng stove. Charot. Dito na tayo sa ating mirang ay 5 piraso po na egg whites at half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede tayong gumamit ng white vinegar. At batihin lang natin sa medium speed lang muna ng ating hand mixer at nang kuminis na ng kaunti yung bubbles ng ating egg whites ay gradually na po nating ilagay yung ating 1/3 cup ng white sugar. At kailangan mga ga yung ating egg whites ay hindi po yan mahaluan ng kahit kunti or maliit po na egg yolk. At kailangan po yung bowl na paglalagyan po natin ng egg whites ay kailangan po ay dry po yan. Wala pong bahid na kung ano-ano para po maganda yung alsa ng ating egg whites. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal ay transfer na po natin sa pinaka high speed yung ating hand mixer. At batihin lang po natin yan hanggang sa makuha po natin yung consistency na hinahanap po natin sa ating egg whites. At ganito lang po yung consistency ng ating egg whites na pag inaangat po natin yung ating attachment ay nagfo-fold po yung ating mirang. Na yung nasa medium peaks lang po tayo na hindi lang masyadong stiff para hindi din tayo mahirapan sa paghalo. At ihalo na po natin dito sa ating butter mixture at kukuha lang muna ako ng kalahati lang muna ng ating mirang at cut and fold lang po natin yan. Ihalo lang po natin yan ng padahan-dahan. At nang well mix na po yung ating first na nilagay na mirang ay iubos na po natin dito nilagay yung natira pa natin na mirang. At ihalo na po natin dito, cut and fold lang po natin yan ng padahan-dahan hanggang sa mag-well combine po yung ating mirang at saka yung ating butter mixture. At iwasan po natin itong ma-overmix. At ilipat na po natin ito agad sa nakahanda na po natin na lianera or yung ating cake round pan. At kailangan na isalang na po natin ito agad. At dito mga ga, nakapag-init na po ako ng ating paglulutuan ng mga 7 minutes. Ito po yung aking steamer pero mga ga, hindi po tayo dito maglagay ng tubig. Lagyan lang po natin ito ng patungan. At kailangan po yung apoy natin dito ay hindi masyadong mahina at hindi din malakas. Hindi po pwede dito ang malakas na apoy kasi pag malakas yung apoy ng kala natin dito, yung ating chiffon ay titigas yung ilalim na parang nagpuding na amoy itlog or lasang itlog. Iyon lang po yung dapat yung apoy natin ng ating kalan na yung pinapakita ko sa inyo kanina. Pag ganito po kakapal or kaserola pong gagamitin ninyo. Kung makapal naman na kaldero yung lulutuan po ninyo ay kailangan po itansyahin nyo lang po talaga yung apoy ng inyong kalan. At naluto ko po ito mga ga sa 35 minutes. Dapat po 30 minutes kaso ay nag-voice over po ako, nag-edit po ako kaya medyo nakalimutan ko po ito. Kaya ayan po, medyo na-overcook po yung ating luto. Sobrang golden brown po yung mga bandang gilid niya. At mainit pa po ito at nirelease na po natin kasi ay takam na po si Inday kasi pang merienda po namin ito. At ito po yung outcome ng ating chiffon na hindi po nalagyan ng baking powder. At as you can see naman na ito'y aalsa pa rin yan kahit walang baking powder kasi sa itlog po natin. Para makasigurado lang po kayo ay maglagay lang po kayo dito
dito ng 2 teaspoon na sa ating video screen yung ating mga ingredients. At sa pagluto po talaga natin dito ay kailangan po ay huwag po nating bukas na bukas yung ating kaldero habang hindi naubos or natapos yung time na naset po natin. At kailangan po hindi po ito mapatayan ng apoy. Kailangan po continue po talaga yung apoy natin dito hanggang sa matapos yung time na naset po natin. Ganun kasilan po lutuin yung ating chiffon cake para po ma-perfect po talaga natin yung tamang lambot, yung fluffy at tamang luto. At dahil gumamit po tayo dito ng ACC chiffon cake oil ay kahit sa chiller po ito ay pagkakinabukasan po ay mananatiling malambot yung ating chiffon. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat, ito po muli yung Kainday Tinapay. Bye-bye!